Naalala ni Shirine ang isang tiyak na memorya, ito ay ang memorya kung saan naroon siya sa bahay ni Arman 2 buwan na ang nakalipas. Noong sandaling iyon, ipinaliwanag sa kanya ni Arman ang tungkol sa stop magic. Ayon kay Arman, ang stop magic ang salamangka na may pinakamataas na antas, kung saan, ang oras ay higit sa bilis ng liwanag. Ang isang tao ay nakagagalaw sa bilis ng liwanag, kaya naman, ang space-time ay maaaring huminto. Ayon pa kay Arman, ang liwanag ay medyo kakaiba, ginagawa ng liwanag na mapabilis ang galaw ng isang salamangkero at matapos ng tiyak na antas, maaari nitong maabot ang oras at ito ay ang tinatawag na pundasyon ng stop magic. Ayon naman kay Shirine, kung ang lugar daw na kanyang kinaroroonan ay lugar kung saan naroon ang space-time, at ito ay mayroong bilis ng liwanag, maaari daw siyang makalabas dito kapag nagawa niyang makalampas sa bilis ng liwanag. Ngunit, ang tanong, paano niya magagawa iyon? Ang superluminal speed ay bilis na umiiral lamang sa teorya at hindi sa katotohanan. Biglang naalala ni Shirine ang sinabi sa kanya ng babae na napagdadaanan ni Shirine ang proseso para makabalik, kaya naman, naisip niyang gamitin ang immortal function. Ang bilis kung saan kumakalat ang immortal function sa buong daigdig. Sa kasalukuyan, si Shirine ay isang espiritu lamang dahil hindi pa siya nakakabalik sa kanyang katawan, at hindi niya alam kung posible bang makalagpas siya sa liwanag. Pero, hindi pa din sumuko si Shirine at pilit pa din niyang ginamit ang annihilation upang siya ay makabalik sa kanyang orihinal na mundo kasama ang kanyang mga kaibigan. Makalipas ang 8 araw matapos ang naging pagkamatay ni Shirine, si Amy, Nate at Hiroki at pati na din si Cheryl ay nananatili pa din sa pagbabantay kay Shirine. Pero, ng mga sandaling iyon, naroon din ang headmaster pati na din sina Teacher Sena at Teacher Ethela. Tingnan ninyo, narito na naman ang ibang mga miyembro ng Student Council, nag-aalalang sabi ni Cheryl na nakadungaw sa bintana ng infirmary. Bilang kinatawan ng Student Council ng Alphys Magic Academy, nagsumite kami ng petisyon sa lahat ng ating mga guro. Dapat na isuko na ng headmaster ang kanyang sarili upang masiyasat ng buong Magic Society, sabi ni Amira at dala-dala nito ang petisyon na kanyang ginawa. Senior Amira, pwede bang huminahon ka muna, huwag muna kayong maging padalos-dalos, sabi ni Mark kay Amira. Ito ba ang tungkulin ng Student Council, ang mag-udyok sa iba pang mga estudyante at magdulot ng kaguluhan sa loob ng eskwelahan? Isang malakas na sigaw na nagmula kay Teacher Sena. Walang panunulsol na mangyayari, hindi na namin ito nais patagalin pa, dahil 8 araw na ang lumipas matapos mamatay ni Shirine. Bakit hanggang ngayon ay wala pa ding anunsyo ang lumalabas, sabi muli ni Amira. Sa ngayon ay wala pa ding malay si Shirine, naghihintay pa din kami na siya ay muling magising, sagot ni Teacher Sena. Iyon ay kung ang puso niya ay tumitibok pa din, walang saysay na lokohin kami sa pamamagitan ng pagsasabi na ang kanyang katawan ay hindi pa naagnas. Hindi ba't posible namang mangyari talaga iyon dahil sa paggamit ng salamangka ng headmaster? Nalulungkot din naman kami para sa pagkamatay ni Shirine. Ayaw ng aming alma mater na mabuwag ang eskwelahan ng dahil lamang dito, sabi muli ni Amira. Humihingi ako ng paumanhin para sa panlilinlang sa inyong lahat. Ngunit, ito ang pinakamahusay na desisyon na ginawa ng mga guro at tinanggap namin ang responsibilidad para dito, sabi naman ni Teacher Sena. Talaga bang handa kayo sa responsibilidad para sa inyong mga ginagawa? Tanong muli ni Amira kay Teacher Sena. Ayon kay Amira, ano daw kaya ang dahilan at ganoon ang sinabi ni Teacher Sena sa kanya? Meron daw ba kayang nangyayaring hindi nila nalalaman? Ayon naman kay Fermi, gumagawa si Amira ng isang bagay na hindi naaayon sa sitwasyon at magiging mahirap din para kay Amira kung ito ay aatras pa. At saka isa pa, ito naman ay magiging mahirap din para sa kanyang mga binabalak at hindi niya nais na madawit pa sa mga ginagawa ni Amira. Ganito na lang, ipakita ninyo sa amin ang kalagayan ngayon ni Shirine.
Magdedesisyon kami pagkatapos namin siyang makita gamit ang sarili naming mga mata, sabi naman ni Fermi kay Teacher Sena. Iyan ang hindi namin maaaring payagan, maghintay na lamang kayo kapag natapos na ang lahat, sagot ni Teacher Sena. Ang ibang mga estudyante ay mas lalo pang nagalit dahil sa sinabi ni Teacher Sena at sinabi ng mga ito na nais nilang makita si Shirley. Hindi ninyo maaaring gawin ito, sabi naman ni Maria. Nang dahil sa pagpigil ni Maria sa mga estudyanteng nag-aalyansa, naitulak siya ng mga ito. Tumigil na kayo, masyado na kayong sumusobra, hindi ninyo kailangang manakit ng iba, sabi ni Mark at tinulungan nito si Maria na tumayo. Ngunit biglang dumating si Nate, sige, kung gusto ninyong makita si Shirley, pumasok kayo sa loob. Pero, bago pa man ninyo magawa iyon, mamamatay kayong lahat, seryosong sabi ni Nate sa lahat. Anong sinabi mo? Pinakikitunguhan ka namin ng mabuti dahil maayos ang iyong ginagawa tapos ganito mo na lamang pagsalitaan ang iyong mga seniors, sabi ni Amira kay Nate. Kailangan ko pa bang ulitin sa inyo? Sabi muli ni Nate at unti-unting lumakas ang enerhiyang nagmumula dito. Imposible, paano niya nagawa ang plasma magic? Isa lamang siyang estudyante na nasa ikalimang antas. Si Raiken lamang ang nakakagawa nito sa buong eskwelahan, gulat na sabi ni Amira. Iyan ay isang tunay na lethal magic, nakamamatay ang salamangka na iyan, sabi ni Amy. May itinatago pala siyang ganyang uri ng salamangka, sabi naman ni Cheryl, loko-loko talaga si Nate, ginamit pa din talaga niya ang salamangka na iyan kahit na alam naman niya kung ano ang maaaring mangyari kapag ginamit niya ang ganyang uri ng salamangka. Sabi naman ni Hiroki, hindi papatay si Shirley, papatayin ko ang lahat ng magtatangkang humawak kay Shirley, seryosong sabi ni Nate at mas lalo pa itong lumakas gamit ang kanyang salamangka. Habang sinusubukan ni Shirley na makabalik sa kanyang katawan, mayroong mga maliliit na bagay ang biglang dumikit sa kanya at mayroon din siyang tinig na paulit-ulit na naririnig. Hindi maaari, makakabalik ako. Sabi ni Shirley, saan ka babalik? Wala ka ng lugar na babalikan pa, ang tanging naghihintay na lamang sa iyo ay ang kamatayan, sabi ng tinig na narinig ni Shirley. Tumahimik ka, makakabalik ako sa aking tunay na mundo. Lumayo ka sa akin, sigaw ni Shirley, bakit ba hindi mo na lamang tanggapin na patay na talaga ang iyong kaibigan? Tanong ni Amira kay Nate at gumamit ito ng salamangka na tinatawag na weather magic na sumisipsip ng kuryente. Sa ilang sandali pa ay may lumitaw na malalaking bilog na nakalutang sa hangin. Sa palagay mo ba ay kaya mo kaming talunin? Sabi muli ni Amira kay Nate. Hindi ako makapaniwala na nakipaglaban ka sa isang laban na hindi mo naman makakaya. Gusto mo bang tulungan kita? Tanong ni Hiroki na biglang dumating. Hiroki, iniisip mo ba talaga na patay na si Shirley? Hindi ba't lagi kang nasa tabi niya? Bakit ngayon ay parang hindi ka naniniwala na buhay pa siya? Tanong ni Nate kay Hiroki. Siyempre hindi, ayoko lamang gawin nila ang gusto nila para mailayo si Shirley, sagot ni Hiroki. Mga baliw na talaga kayong lahat, hindi ba talaga kayo nag-iisip? Patay na si Shirley at wala na kayong iba pang magagawa, galit na sabi muli ni Amira. Ito na siguro ang katapusan, sabi ng headmaster. Headmaster, ano pong sinasabi mo? Ano ang ibig mong sabihin na ito na ang katapusan? Sinasabi mo bang ililibing mo na si Shirley? Iyon ba ang ibig mong sabihin? Tanong ni Amy sa headmaster. Amy, tumingin ka sa labas, ang mga batang iyon ay nagpakawala ng nakamamatay na salamangka at sinusubukang patayin ang bawat isa. Kung ito ay magpapatuloy, maaari pa itong humantong sa isa pang trahedya, sagot ng headmaster. Hindi maaari headmaster, pakiusap, hindi mo iyon maaaring gawin. Buhay pa si Shirley, hindi pa siya patay, alam kong alam mo iyon. Sabi muli ni Amy at tuluyan ng tumulo ang luha nito. Hahaha, sige lang, mag-away-away kayong lahat, magpatayan kayo, pag nangyari iyon, ako na ang magiging pinakamalakas dito sa buong eskwelahan,
sabi ni Fermi sa kanyang isip. Totoo ba ito? Ang aking kapwa-estudyante ay gumagamit ng nakamamatay na salamangka laban sa iba, sabi ni Amire sa kanyang isip. Hoy, ikaw Hiroki, hindi ba't ikaw ang gumagamit ng Savant Syndrome? Gumagamit ka ng loika na mas malamig kaysa sa iba pa. Talaga bang naniniwala ka na buhay pa din si Shirine? Tanong naman ni Amire kay Hiroki. Isa lamang ang sagot ko sa iyong katanungan, si Shirine ay buhay pa at hindi pa siya patay, sagot ni Hiroki. Talaga ba? Sigurado akong naghanda ka ng isang perpektong lohikal na eksplanasyon para makumbinsi kaming lahat, sabi muli ni Amira. Siyempre naman, mayroon akong patunay na buhay pang talaga si Shirine, sabi muli ni Hiroki at pagkatapos ay ang lahat ay nagulat ng dahil sa kanyang sinabi. Kung ganoon, ipakita mo sa amin, anong dahilan at bakit hanggang ngayon ay iniisip mo pa din na buhay pa si Shirine, tanong muli ni Amire kay Hiroki. Ang dahilan, una, ngayon ay nasa ganap na ika-4 na ng hapon. Hahayaan ko na lang na makita ninyo ito, sagot ni Hiroki at biglang tumunog ang kampana. Matapos tumunog ang kampana, naisip ng ibang mga estudyante na para bang nangyari na ang ganoong sitwasyon noong panahon na nagpresenta sina Shirine ng kanilang pananaliksik tungkol sa mga multo. Bigla namang napatingin si Ned kay Hiroki, ano naman kayang ginagawa nitong si Hiroki? Bakit parang siya ay nagbibilang, sabi ni Ned. Alam ko na ngayon. Nababaliw na kayong lahat, kahit anong mangyari. Gusto naming makita ng sarili naming mga mata ang tunay na kalagayan ngayon ni Shirine. Gaano ba katagal sa palagay ninyo hindi sasang-ayunan kaming mga nasa graduating class, sigaw ni Amira. Mukhang masaya dito, maaari ba akong sumali sa inyo, sabi ni Keynes at kasama nito si Arin na biglang dumating at may iniaabot itong isang malaking sober kay Hiroki. Hoy! Ikaw, ang lakas naman ng loob mong pumunta dito nang walang anumang katiting na takot na nararamdaman. Humanda ka, sa pagkakataong ito, mahuhuli na kita, sabi ni Amire kay Keynes. Gawin mo kung kaya mo, sagot ni Keynes, bakit ang tagal ninyo? Huli na kayo sa oras, sabi naman ni Hiroki kay Keynes. Bakit, hindi ba't sabi mo? Sa ika-4 ng hapon ako magpunta dito, sagot ni Keynes. Huli ka ng 27 segundo, sabi muli ni Hiroki. Ano pa man, basta ngayon, bayad na ako ng aking utang kay Shirine. Sabi muli ni Keynes. Hiroki, ano naman iyang hawak mo? Tanong ni Ned kay Hiroki. Ito ay talaan na nagmula sa Dragon Bolt, sagot ni Hiroki. Anong sinabi mo? Anong ginawa mo at para saan naman iyan? Gulat na tanong ni Ned kay Hiroki. Nagsagawa ako ng biopsy kay Shirine at ipinadala ko sa kanila ang aking nakuhang sample, sagot ni Hiroki. Kailan mo ginawa? Hindi, mali. Nagawa mo ito sa loob ng 5 araw lamang, tanong muli ni Ned. Ano na namang klaseng panlilin lang ito? Sa palagay mo ba ay mababago ang lahat kapag gumamit ka ng ibang pangalan, sabi ni Amire kay Hiroki. Huwag kang mag-alala, gumamit talaga ako ng ibang pangalan. Kapag ginamit ko ang aking totoong pangalan, siguradong magagalit ang aking ama. Higit sa lahat, hindi mo ba iniisip na ang nakasulat sa dokumentong ito ay mas mahalaga, sagot ni Hiroki. Ano naman ngayon, naglalaman lamang naman siguro iyan ng mga talaan ng salamangka na makakapagpabangon sa taong namatay na, sabi muli ni Amira. Ito ay ang pagsusuri sa immortal function at pagtigil ng bodily function. Batay sa pagsusuri ng mga sel ng taong sinuri, ito ay nasa estado ng pagtigil ng paggalaw. Sa loob ng mga nakolektang sample, 24 na oras pagkatapos ng pagkamatay ng taong sinuri, walang mga pagbabagong katangian ng mga organikong nilalang ang natagpuan. Batay sa mga naitalang datos, ang sinuri ay maaaring nasa isang estado kung saan huminto ang bodily function sa kanyang katawan. Ngunit, hindi masabi na ang bodily function ng kanyang katawan ay talagang huminto, paliwanag ni Hiroki.
Anong pinagkaiba noon? Tanong ng isang lalaki. Ibig sabihin ba noon, hindi pa talaga patay si Shirane? Tanong naman ng isa pa. Ang Dragon Bolt ay may 3 uri ng cardiac arrest. Una, ang puso ay ganap na tumitigil sa pagtibok. Pangalawa, ang puso ay pansamantalang tumitigil sa pagtibok. At ang ikatlo, ang puso ay hindi tumitigil sa pagtibok. Ngunit, ito ay nasa isang estado kung saan ito ay tila mayroong putol na, sabi muli ni Hiroki. Sandali, tumigil ka, ang ikatlong uri ay walang katuturan, pagsingit ni Amira sa pagpapaliwanag ni Hiroki. Ito ay mahalaga, kaya naman, makinig ka ng mabuti. Habang maaaring makita ang isang organismo sa cardiac arrest bilang isang patay, kung isasaalang-alang ang immortal function, posibleng magkaroon pa ng 2 bagong kaso. Una, kung ito ang kaso kung saan, ang pagpapalawak ng lakas ay naantala dahil sa natatanging mga pangyayari hanggang sa ang isip ay dumating sa isang conclusion. May posibilidad na ang katawan ay pansamantalang tumigil ang bodily function nito. Ang ikalawa naman, kahit na natapos ang pagpapalawak ng lakas ng taong sinuri, mayroong pagkakataon na ang pangunawa ng tumitingin sa oras ay maaaring magkakaiba. Kaya naman, habang ang katawan ay gumagana ng normal, maaaring posible para sa ibang tao na obserbahan ang aktibidad na ito dahil sa isang harang sa space-time. Batay sa aktibong Magi logical findings, ang taong na nasa infirmary pa din hanggang sa mga oras na ito na si Ariane Shirane ay hindi pa maituturing na isang patay, paliwanag ni Hiroki. Hiroki, paano mo naisip gawin ang lahat ng ito? Seryosong tanong ni Nade kay Hiroki at hindi nito napigil ang maluhan ng dahil sa sobrang pag-aalala nito para sa kanyang kaibigang si Shirone. Simple lang. Nakahanap ako ng paraan upang buhayin ang isang taong namatay na, sagot naman ni Hiroki. Agad na kinuha ni Amira ang talaan kay Hiroki para tingnan ito. Ibig sabihin nito, ang Student Council ay nagkamali, at sinasabi ng nation's greatest magic organization na ang ginawang desisyon ng mga guro ay tama, sabi ni Amira matapos nitong kunin ang talaan kay Hiroki. Ang headmaster naman ay lumabas ng infirmary upang puntahan ang mga estudyante at tinawag nito si Amira. Headmaster, patawarin po ninyo kami, hindi namin ito ginawa para mapahamak ka. Naniniwala lang kami na ang pagtakpan ang lahat ay hindi tama dahil naisip namin na ito ay maaaring maging dahilan para ang eskwelahan ay magsara, sabi ni Amira sa headmaster. Patawad, ako ang dapat na humingi ng tawad, ito ay naging kalabisan. Pero, maaari bang maniwala kang muli sa akin kahit sa isa pang pagkakataon lamang? Sa oras na matapos ang usaping ito tungkol kay Shirane, ako ay higit na handang harapin ang lahat ng responsibilidad upang hindi mapahiya ang aking sarili sa harap ng aking mga mahal na estudyante, sabi ng headmaster kay Amira. Talaga ba? Maaari ba talaga akong maniwala na pareho ka pa rin ng headmaster na lagi kong iginagalang? Tanong ni Amira. Sumusumpa ako sa lahat ng mayroon ako. Ako pa din ang headmaster na nakilala mo noong kayo ay maliliit pang bata, sabi muli ng headmaster kay Amira. Tanging ang headmaster at Fermi na lang ang natira. Grabe, kung dumating ang headmaster, siguradong nanday siya, sabi ni Fermi at hinaplos nito ang kanyang ulo. Huhu, parang ako pa ang naging sagabal sa iyo Fermi. Hindi ba't ikaw ay nakapagtapos, 22 ka na ngayong taon, sagot ng headmaster. Wala pa rin akong nakikitang trabaho na kasing taas ng sahod dito, sabi muli ni Fermi at ito ay tumalikod na para umalis. Napabuntong hininga na lamang ang headmaster habang pinapanood nito si Fermi na naglalakad palayo sa kanya. Sa pasilyo ng infirmary, magkasamang tahimik na naglalakad sina Nade at Hiroki. Makalipas ang ilang sandali, namula si Nade at humarap ito kay Hiroki. Ikaw, bakit hindi mo sinabi sakin, sinadya mong gawin iyon para magyabang, hindi ba, sabi ni Nade. Nagkamot ng ilong si Hiroki at sumagot, nagbibiro ka ba,
paano ako makikipagsabuatan sa isang taong balot pa rin sa kalungkutan, kapag nabunyag yun, mawawala lang lahat ng pinaghirapan ko. Ang bobo mo talaga, oo na, bobo na ako, sige na, sagot ni Nate. Ngumiti si Hiroki sa kaibigan at nagsabi, totoo yan, naalala mo ba ang itsura nila kanina? Wala na akong oras para intindihin yun, paano ko naman kakayanin bukas, sagot muli ni Nate. Bahala na, sanay na sila sa iyo na puro letes ang gusto, baka nga di ka na nila pansinin, sabi muli ni Hiroki. Sandali nga lang, paano mo naisip na gawin ang lahat ng iyon, tanong muli ni Nate. Kung gusto mong yumuko sa akin, sige lang, ayos lang sa akin, sagot ni Hiroki. Nang mga sandaling iyon, bigla namang lumabas si Amy ng infirmary habang ito ay umiiyak. Hiroki, maraming salamat, sabi ni Amy kay Hiroki, nakaramdam naman ng hiya si Hiroki matapos magpasalamat sa kanya ni Amy. Wala lamang iyon, ginawa ko lamang ang nararapat, sagot ni Hiroki. Pero, biglang naiisip ni Hiroki na baka may nangyaring masama kay Shirine dahil sa lumabas ng infirmary si Amy, kaya naman, nagmadali itong pumasok sa loob. Habang si Cheryl ay lumabas din ng infirmary at ito ay lumapit kay Nate at Amy at sila ay nagtatalon sa tuwa dahil sa naligtas na ang kanilang kaibigang si Shirine. Si Hiroki naman ay pumasok sa loob ng infirmary upang puntahan si Shirine na noon ay wala pa ding malay. Bagamat napatunayan naming hindi ka papatay, hindi ito dahil sa milagro o kung ano paman, pakiusap, bumalik ka na, handa kaming maghintay kahit gaano pa katagal, sabi ni Hiroki kay Shirine. Samantala, si Shirine ay patuloy pa din sa pakikipaglaban sa tinig na kanyang naririnig. Kung tuluyan na akong mabaliw, maibabalik ko pa ba ang sarili kong katinoan, o magiging ibang nilalang na lamang ako? Tanong ni Shirine sa kanyang isip. Muling narinig ni Shirine ang tinig, pinulot ka lamang ng iyong mga magulang sa kalye. Isang anak lamang ang kailangan ng iyong mga magulang at hindi ikaw iyon. Hindi totoo iyang mga sinasabi mo, mahal ako ng aking mga magulang, at gagawin ko ang lahat upang makita ko silang muli, isang malakas na sigaw ni Shirine. Hindi ka nila tunay na anak. Pwede kang ampunan ng kahit sino dahil hindi sila ang tunay mong mga magulang, sabi muli ng tinig. Sumigaw muli ng napakalakas si Shirine dahil sa sobra ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang ulo. Ang likas mong pagkatao ay marahas at mapanupil, ginagamit mo ang iyong lakas para yurakan ang mas mahina. Ang tagumpay mo ay kabiguan ng iba at wala kang halaga sa mundong ito, sabi muli ng tinig kay Shirine. Ang katawan ni Shirone ay tila unti-unting nagiging daan-daang piraso. Habang ang kanyang sarili ay unti-unti ding winawasak ng walang katapusang kontradiksyon, nakahanap siya ng isang natitirang piraso at ito ay ang tinatawag na origin. Sa harap nito ay may isang umiinog na liwanag at tinatawag ito ng ilan na yin at yang. Ang mga salamangkero naman ay tinatawag itong walang katapusan. Sa gitna ng pulang at asul na liwanag, may lumitaw na gintong liwanag. Napagtanto ni Shirine na ang lahat ng kanyang naririnig at nararamdaman ay ang kanya ding sarili lamang. Ang mga kontradiksyon na iyon ang bumubuo sa kung sino ang isang tao at tila nakabuo si Shirine ng isang larangan upang protektahan ang kanyang sarili. Matapos makipaglaban ni Shirine sa kanyang sarili nagawa niyang makabalik muli sa puting espasyo na kanyang unang napuntahan. Matapos niyang makababa ay nakita niya ang kanyang orihinal na katawan. Determinado ka talagang makabalik sa iyong katawan. Ang isang banal na nilalang na muling naging tao ay isang anyo na tinatawag na Tantra. Hindi ko inaasahang makakatawid ka sa Event Horizon. Ikaw ay talagang isang karapat-dapat, sabi ng babaeng nagpakilala kay Shirine bilang isang Diyos. Pakiramdam mo ba ay nag-iisa ka, para kasing malungkot ang iyong mga mata, tanong ni Shirine sa babae. Napakabait mo, ngunit, ang isang Diyos ay hindi pwedeng makaramdam ng lungkot. Pero kahit ganoon, ako ay medyo nalulungkot sa tuwing may umaalis, sagot ng babae.
Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong makabalik, sabi muli ni Shirine. Tandaan mo, wala nang pangalawang pagkakataon, naabot mo na ang tantra, kaya naman, hindi ka na muling makakatanggap ng paanyaya mula sa akin, sabi naman ng babae. Tumalikod si Shirine at dahan-daang lumakad pabalik at binalot siya ng bughaw na liwanag. Sa sandaling iyon, biglang narinig muli ni Shirine ang tinig ng babae, "Ipaabot mo ang aking pagbati kay Headmaster Alpiz." Sobrang ikinagulat ni Shirine ang sinabi ng babae kaya naman lumingon siya dito. Pero, bago pa man siya muling makapagtanong dito, siya ay tuluyan ng hinila ng liwanag. Ang tanging nasambit na lamang ni Shirine ay paano nakilala ng babae ang headmaster.